Good morning po, or kung sa Bisaya, mayong aga sa inyo tanan. Ang sabong po, wala po naka-perfect. Maski sino po yung mga idols natin, living and dead idols, legends, hindi nila completely dominate. Ano ba nila, mahawakan nila sa leeg na mananalo lang sila palagi. It's a challenge. Kaya dumadami ang mga breeders kasi nata-challenge sila na makaka-produce sila ng magic combination ng winning bloodline. Hindi ho madali mag-achieve ng winning bloodline. Kasi ang competition ngayon, compared to nag-umpisa ako ng 1974, iba na po talagang level ng competition ngayon. Dati, lamang na. Pag Bacolod galing ang mga manok ng 70s and 80s and early 90s, lamang ang Bacolod. Ngayon po, hindi na. Marami na po sa Luzon, marami na rin sa Mindanao na very competitive breeders. They're also quality breeders. So, talagang nata-challenge nga kami, ako nata-challenge, na hindi ako umuupo sa laurel. Kung nananalong manok namin, hindi kami just sit down, no? We just don't sit down. Nagtatry pa rin kami na ma-improve pa rin namin ang manok. Never-ending reinvigoration, retesting, introduce new ways and lines so that makaproduce tayo ng winning line. Ambition ng lahat ng breeders yan. Nang umpisa, hindi po ako naging successful. Ang haba po ng mga taon. 10 taon siguro, I wasn't successful. I was desperate na. Parang, wow, ang bigat pala nito. One of the major decisions that became a very, affected our quality of breeding is nagbreeding kami sa bundok. Kita niyo sa background, kita mo yan, paligid na yan. We're surrounded by century-old trees. Century-old, may mga unggoy pa yun dyan. Kaya kung magsingalaw sa gabi, nagkokoro sa akin yung mga unggoy. But anyway, isa lang theme ng farm ni Boy J. Lunao. We are the home, or we are one of the homes of the mountain-bred chickens. Bundok, sa bundok lumaki ang mga manok namin. Real bundok, real jungle, real test, real hard. Yung Spartan talagang lumalabas ang nagiging magsusurvive dito sa ganitong klaseng environment. Spartans lang. Only the best of the best. Pagka medyo mahina ang lungs mo rito, mahina ang tuhod mo, hindi ka magsusurvive dito, kakainin ka lang ahas dyan. Or ang hawk sa sky, or yung mga bayawak. Or the worst thing, the wild cats as big as the dogs. They attack at night and they go up sa trees and they just grab the chickens. Those are the challenges that hindi natin na-experience pag nag-breeding tayo sa baba. Dito po, ang percentage ng rainfall dito is at least 3 times more sa baba. Doon sa baba, sunshine. Dito sa amin, rain. So, what is that? Tibay yung manok. Matitibay. Yung amin dito farm, carpeted by grass. Carabao grass. Carpeted po. Tatlong grass cutter ang nag-operate dito non-stop just to maintain this farm. Kasi po makapal ang Carabao grass namin dito, which is good for the chickens because they eat that for their digestive system and also for the feet. Malilinis ang mga paa nila at saka sa umaga may hamog. So, very parang sa babae yung mga nila dito, ang daliri, ang paa nila finger size lang. Dito. Kasi streamlined sila They're always moving, they're always reacting to things like bigla lang may hawks, gumaganon sila kagad. Sa baba wala naman hawks
Ang hawk sa baba, yung magnanakaw eh. Dalawa ng paa ng hawks doon. No, just kidding. Yeah. Yeah, anyway, iba talaga po ang laki ng ng manok dito sa bundok. Number one pa, isa pang factor, ang water system namin dito is spring water, 100%, 24/7, non-stop. Kasi ang amin na source of water nasa taas ng sa side ng Mount Calnaon volcano. So, pure mineral water. Walang halo yan. Maski iba dyan ng mga water na bibili natin sa grocery, talo pa yan sa mga spring water because yan, untainted yan. Walang mixture yan. Just pure mineral water. Yun ang iniinom ng manok namin dito. Yun ang pinapaligo ng mga manok namin dito. Kaya yung feathering ng manok namin, shiny, glossy, soft to the touch, at saka walang amoy. Zero hanip. Walang mga puti-puti sa mga buntot. No, not so much bacteria here. No pollution. There is no, here. This is all fresh air. We're 2,200 above sea level. And we're far away from populated areas. The next farm is so far. Wala. At saka sa taas namin, walang bahay. So there is no pollution here. We are the last frontier of these mountain ranges. Itong farm namin. So wala kaming takot sa pollution from other sources. So, yan lang po. Pero wala kaming sinasabi na hindi natatalo ang manok namin. Wag naman po yan. Natatalo kami. Kaya lang po, yung quality lang ng manok namin is maintained. Quality ang katawan nila, yung body configuration nila, not so bulky, but they're more of ang balikat nila is more of mahaba ang katawan nila, which can have a better cutting ability because they can stretch their feet to the maximum, to the maximum extension.